Ang kwento ay nagsisimula sa Dubai kung saan ang isa sa pinakamakapangyarihang mga pinuno ng mafia ay sumasailalim sa isang desperadong pagsasali ng dugo. Ang kanyang tipo ng dugo ay napakabihir. Napakabihirang kaya't mga 0.6% lamang ng populasyon ng mundo ang nagtataglay nito. Dahil sa kanyang lumalalang sakit, ang paghahanap ng mga katugmang donor ay naging halos imposible. At ang kanyang kaligtasan ngayon ay nakasalalay ng lubos sa pagkuha ng higit pa sa bihirang dugong ito. Isang doktor ang nagbabala sa asawa ng pinuno ng mafia, si Thainopod, na ang pagpapatuloy ng pagsasalin ng dugo ay tiyak na papatay sa donor dahil ang bawat huling patak ng dugo ay kinukuha mula sa katawan. Gayunpaman, si Thainopod ay hindi nagpakita ng pagmamalasakit sa buhay ng donor at ang tanging inaalala ay pagliligtas ng kanyang asawa. Sa huli, inilipat ng medical team ang lahat ng dugo ng donor sa katawan ng pinuno ng mafia hanggang sa tuluyang mamatay ang donor. Pagkatapos ng pamamaraan, ipinaliwanag ng doktor na ang paggamot ay pansamantala lamang solusyon dahil ang kalagayan ng pinuno ng mafia ay napakalala na. Ang pagsasali ng dugo ay magpapanatili sa kanya na buhay sa loob lamang ng 7 taon, at kung hindi mahanap ang isa pang katugmang donor bago iyon, tiyak na mamamatay siya. Sa halip na magpanik, mahinahong nangako si Thainopod na hahanapin niya ang buong mundo kung kinakailangan upang makahanap ng higit pang mga taong may parehong bihirang uri ng dugo. Hindi nag-aksaya ng oras, agad na kinontak ni Thainopod ang kanyang pinagkakatiwalaang kanang kamay at inutusan itong simulan ang paghahanap ng isa pang katugmang donor sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, lumipat ang kwento sa Vietnam, kung saan matagumpay na natunton ng nasasakupan ni Thainopod na si Prinyarok, ang isang batang babae na nagtataglay ng bihirang dugo na kanilang hinahanap. Hindi nag-aksaya ng oras si Prinyarok at ang kanyang mga tauhan at pinilit ang batang babae na sumama sa kanila, at habang kinupodkod, brutal nilang pinatay ang dalawang magulang nito nang walang pag-aalinlangan. Nang malapit ng pilitin ni Prinyarok ang takot na batang babae na pumasok sa kotse, biglang dumating sa pinangyarihan ang isa pang sasakyan at 3 armadong lalaki ang lumabas. Sila pala ay isang grupo ng mga mamamatay tao na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Po. Si Po ay nagkataong dumaan lamang sa lugar, ngunit matapos masaksihan ang karahasan laban sa isang bata, agad siyang nagpasya na makialam. Hindi tulad ni Prinyarok, tumatangging konsintihin ni Po ang kalupitan sa mga inosenteng tao, lalo na sa mga bata. Kaya, hiniling niya na palayain ang batang babae. Natural, tumanggi si Prinyarok na umatras, at isang marahas na, labanan ang mabilis na sumiklab sa pagitan ng dalawang grupo. Sa huli, nagawa ni Po at ng kanyang dalawang kasama na patayin ang lahat ng 3 kalaban sa matinding labanan. Gayunpaman, bago pa man nila matapos si Prinyarok mismo, nagawa niyang makatakas at tumakas mula sa pinangyarihan. Dahil sa sitwasyon naging lubhang mapanganib, nagpasya si Po na umalis agad habang isinasama ang batang dalaga. Nang gabing iyon, bumalik si Prinyarok upang magulat direkta kay Thainopod at humingi ng paumanhin sa pagkabigong mahuli ang batang babae na may bihirang uri ng dugo. Ipinaliwanag niya na ito ay iniligtas ng 3 hindi kilalang lalaki na hindi pa niya nakikita noon, kaya imposible para sa kanya na subaybayan sila o matukoy kung saan nila dinala ang babae. Ngunit tumanggi si Thainopod na tumanggap ng mga dahilan dahil ang mahalaga ngayon ay ang paghahanap ng isa pang donor na may kakayahang magligtas ng buhay ng boss ng mafia. Nilinaw ni Thainopod na mayroon lamang 7 taon si Prinyarok upang magtagumpay. At kung hindi siya makahanap ng isang taong may parehong tipo ng dugo bago matapos ang panahong iyon, hindi lamang si Prinyarok ang mapapatay, kundi pati na rin ang kanyang buong pamilya ay mabuburya. Ang kwento ay babalik kina Po at sa kanyang mga kasama matapos matagumpay nilang maibalik ang batang babae sa kanilang punong himpilan sa Thailand. Isiniwalat na si Po mismo ay orihinal na Thai at matagal nang pinapatakbo ang kanyang organisasyon ng mamamatay tao doon. Ang batang babae, na sa wakas ay nabunyag na ang pangalan ay Lon, ay tumugon ng may takot at hinala dahil naniniwala pa rin siya na ang mga estrangherong ito ay balak siyang saktan tulad ng mga lalaking umatake sa kanyang pamilya kanina. Dahil hindi makapagtiwala sa sinuman matapos masaksihan ang pagpatay sa kanyang mga magulang, patuloy na lumalaban at nagdudulot ng gulo si Lon hanggang sa kalaunan ay napakalma siya ng anak ni Po. Dahil halos magkaedad sila, nagagawa ni Pran na lumapit sa kanya ng mas malumanay at dahan-daang makuha ang kanyang tiwala. Tiniyak niya kay Lon na walang sino man sa lugar na ito ang may balak na saktan siya at talagang iniligtas siya upang protektahan siya mula sa mga mapanganib na taong nanghuhuli sa kanya. Unti-unti, nagsimulang ibaba ni Lon ang kanyang pagbabantay at pagkatapos na tuluyang kumalma ay nagamot ng maayos ang lahat ng kanyang mga pinsala sa unang pagkakataon simula noong pag-atake. Di nagtagal, isa sa mga tauhan ni Po, na samuri sa kalagayan ni Lon, ay nagsabi sa kanya na ang babae ay mayroong isang napakabihirang uri ng dugo, ibig sabihin ay hindi mabilang na tao ang malamang manghuhuli sa kanya kung sakaling mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan ni Po kung bakit desperadong tinangka ni Prinyarok na dukutin siya pabalik sa Vietnam. Dahil sa pagkaunawang iyon, agad na inutusan ni Po si Pran na laging manatili sa tabi ni Lon at protektahan siya anuman ang mangyari dahil wala na siyang pamilyang natitira sa mundo. Binalaan din niya si Pran na huwag kailanman ilabas si Lon sa lugar dahil ang paglalantad sa kanya sa labas na mundo ay maglalagay sa kanya sa napakasamang panganib. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagiging mas malapit sina Lon at Pran sa isa't isa. Kahit na ginugol ni Lon ang kanyang mga araw na nakakulong sa loob ng punong himpilan at hindi na makakaranas ng buhay sa labas,
tunay pa rin siyang masaya dahil sa unang pagkakataon simula nang mawala ang kanyang mga magulang, sa wakas ay naramdaman niya na nakahanap na siya ng bagong pamilya. Kalaunan, lumipas ang 5 taon at sina Lon at Bron ay lumaki bilang mga kabataan. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng mga taon na magkasama, wala pa ring ideya si Lon na ang mga taong nagpalaki sa kanya ay palihim na sangkot sa mapanganib na lihim na gawain na may kaugnayan kay Po. Samantala, ang kwento ay lumipat sa India, kung saan si Premier Rock ay patuloy na naghahanap ng mga taong may parehong bihirang tipo ng dugo kay Lon. Sa paglipas ng mga taon, nakapaglakbay na siya sa 12 ng mga bansa ngunit hindi nagtagumpay, sinusubukan ang hindi mabilang na mga tao sa pag-asang makahanap ng isa pang katugmang donor. Matapos ang isa pang hindi matagumpay na paghahanap, naging malinaw na wala sa mga lokal na residente ang nagtataglay ng tipo ng dugo na kailangan niya. Dahil nalulula na sa pagkadismaya at pressure, bumaling si Premier Rock laban sa isa sa kanyang mga tauhan matapos madala sa isa pang nakakadismayang resulta. Pagkatapos, muling nakipag-ugnayan si Premier Rock kay Thainopod at humingi ng paumanhin sa hindi pa rin nakakahanap ng angkop na donor. Sa halip na ipagpatuloy ang paghahanap sa buong mundo ng walang paros, inutusan siya ni Thainopod na bumalik sa Vietnam at tumuon sa paghahanap kay Lon, sa paniniwalang ang babaeng muntik na nilang mahuli ay maaaring siya pa rin ang kanilang tanging tunay na pagkakataon. Sa ibang lokasyon, sina Lon at Bron ay gumugol ng oras sa pag-uusap. At habang nag-uusap sila, sa wakas ay nagtanong si Lon kung bakit hindi sila pinayagang lumabas sa loob ng maraming taon. Ipinaliwanag ni Bron na ang mundo sa labas ay napakapanganib para sa isang taong katulad niya at na ang pananatay lang nakatago ang tanging paraan upang mapanatili siyang ligtas. Pagkatapos ay naging mausisa si Lon tungkol sa mga kakaibang taong naninirahan sa paligid nila. At nagtataka kung bakit lahat ay gumugugol ng araw-araw sa pagsasanay ng martial arts at pagsasanay sa pakikipaglaban. Nang mapagtanto niyang hindi na maitatago ang katotohanan, sa wakas ay isiniwalat ni Bron na ang lahat ng nasa compound ay talagang isang mamamatay tao na nagtatrabaho sa ilalim ni Po. Nakakagulat, sa halip na matakot sa revelasyon, si Lon ay lalong naging determinado at agad na hiniling kay Bron na turuan siya kung paano lumaban. Simula nang mapatay ang kanyang mga magulang ang paghihiganti ang naging tanging layunin na natitira sa kanyang buhay. At gusto niya ng lakas para balang araw ay matunten ang mga taong responsable. Pumayag si Bron na tulungan siya, bagamat naniniwala siyang dapat unahin niyang simulan sa pamamagitan ng maingat na pagmamasid sa kanyang pagsasanay at pag-aaral ng mga pangunahing kaalaman bago sumabak sa totoong labanan. Mula sa sandaling iyon, tuwing gabi bago matulog, palihim na pinapraktis ni Lon ang lahat ng mga pamamaraan at galaw na nasa ulo niya habang pinapanood si Bron na nagsasanay sa araw. Isang gabi, habang casual na pinipinturahan ang kanyang mga kuko, nagsimulang magtaka si Lon kung bakit palaging tinatrato siya ni Bron ng may labis na kabaitan at pangangalaga sa loob ng maraming taon. Kalaunan ay inamin ni Bron na tunay na siyang nagmamalasakit sa kanya. At higit pa riyan, personal na ipinagkatiwala ni Po sa kanya ang responsibilidad na protektahan siya kahit anong mangyari. Ang pagkarinig niyon ay tahimik na ikinahiya ni Lon dahil sa kaibuturan niya ay nailalim na rin sa parehong damdamin para kay Bron. Bagamat hindi pa lubos na handa ang dalawa na ipahayag ito ng hayagan. Maya-maya ay nagtipon sina Po at lahat ng nasa bahay para sa hapunan. At habang naghahapunan, inanunsyo ni Po na magkakaroon ng isang mahalagang misyon sa susunod na gabi. Dahil ang target ay lubos na protektado, halos lahat ng nasa organisasyon ay kailangang lumahok sa operasyon, ibig sabihin lahat ng miyembro ay dapat pumunta sa bukid maliban kina Bron at Lon, na inutosang manatili sa himpilan. Matapos marinig ang balitang iyon, palihim na sinabi ni Bron kay Lon na kapag umalis na ang lahat para sa misyon, plano niyang ilabas siya para maranasan niya sa wakas ang mundo sa kabila ng kumpanya. Agad na nakapukaw ng kasabikan ang ideya kay Lon kaya pagkabalik niya sa kanyang kwarto, ginugol niya ang kanyang oras sa pagsubok sa kanyang pinakamagandang damit dahil gusto niyang magmukhang espesyal sa kanyang unang paglabas kasama si Bron. Kinabukasan, dumating si Po at ang kanyang buong koponan sa isang nightclub kung saan kasalukuyang matatagpuan ang kanilang target. Lumalabas na sila ay inupahan upang patayin ang isang tiwaling opisyal ng gobyerno. Ngunit dahil ang lalaki ay napapalibutan ng maraming bodyguard, si Po ay napilitang isali ang halos bawat miyembro ng kanyang organisasyon sa misyon. Si Po at ilang kalalakihan ay pumasok sa harapan pasukan upang magambala ang mga gwardya na nakatalaga sa labas habang ang natitirang mga miyembro ay tahimik na pumapasok sa gusali mula sa likuran. At pamwesto malapit sa pribadong silid ng target. Ang lahat ay nangyayari ng eksakto ayon sa maingat na inihandang estratehiya ni Po. Dahil isa sa kanyang mga tauhan ay palihim na naglagay ng isang maliit na pampasabog sa bulsa ng jacket ng isang bodyguard, na agad na nagdulot ng takot at kaguluhan sa buong club. Gaya ng inaasahan, ang target ay agad itinakbo patungo sa emergency exit para sa kaligtasan. Ngunit ang ruta ng pagtakas na iyon ay inasahan na ni Po ng una pa. Naghihintay doon ang isa pang mamamatay tao mula sa koponan na malinis na pumatay sa tiwaling opisyal nang hindi naging iwan ng anumang puwang para sa pagkabigo. Dahil matagumpay na natapos ang misyon, mabilis na umalis sina Po at kanyang mga tauhan sa lugar at nagsimulang bumalik sa punong himpilan bago pa makapag-respond ang mga awtoridad. Kasabay nito, si Premier Rock ay nagkataong nasa Thailand, nakikipagkita sa isa sa kanyang mga kasamahan, na walang malay na muling magtatagpo ang tadhana kay Lon.
Samantala, sina Lon at Pran ay masayang gumugugol ng oras na magkasama sa labas, naglalakad sa masikip na kalye at tinatamasa ang magandang nightlife sa kanilang paligid. Dahil ito ang pinakaunang pagkakataon na tunay na naranasan ni Lon ang mundo sa labas pagkatapos ng maraming taon ng pag-iisa, nakaramdam siya ng labis na kaligayahan at pagkahumaling sa lahat ng kanyang nakikita. Di nagtagal, biglang bumuhos ang malakas na ulan, napilitan sina Pran at Lon na sumilong sa ilalim ng harapan ng isang kalapit na tindahan. Sa kasamaang palad para sa kanila, ang mismong tindahang iyon ay nagkataong pagmamayari ng isa sa mga kakilala ni Prinyarook, ibig sabihin ay si Prinyarook mismo ay nasa loob din ng sandaling iyon. Sa sandaling makita ni Prinyarook ang mukha ni Lon, agad niya nakilala ito bilang ang parehong babae na may bihirang tipo ng dugo na nakatakas sa kanya ilang taon na ang nakalilipas sa Vietnam. Ang kanyang mga hinala ay lalong lumakas matapos mapansin ang peklat sa leeg nito, ang mismong sugat na ipindulot niya mismo noong nabigong pagdukot noon. Nang mapagtanto niyang maaaring natuklasan na niya muli ang babaeng hinahanap niya sa loob ng maraming taon. Tahimik na nagpa siya si Prinyarook na sundan sina Lon at Pran upang matuklasan kung saan sila nakatira. Ilang minuto ang lumipas, sa wakas ay nakabalik sina Lon at Pran sa bahay. Walang kamalay-malay na si Prinyarook ay sinusundan sila sa buong panahon. Mula sa malayuan, mabilis na napagtanto ni Prinyarook na ang gusali ay ang punong himpilan ng organisasyon ng mamamatay tao ni Po, kaya naiintindihan niya kung bakit ang agarang pag-atake ay maituturing na pagpapakamatay. Dahil walang pagkakataon na makalusot siya sa lugar ng mag-isa, nagpa siya si Prinyarook na umatras pansamantala at maghanda ng mas malaking pag-atake sa halip. Di nagtagal, binisita ni Prinyarook ang taguan ng isang grupo ng gangster na pinamumunuan ng isang marahas na kriminal na nagngangalang Yamato. Dahil alam na ang organisasyon ni Po ay masyadong mapanganib para harapin ng walang suporta, inalok ni Prinyarook si Yamato ng isang kasunduan at humingi ng tulong sa paghuli kay Lon, na kasalukuyang pinoprotektahan ni Po at ng kanyang mga mamamatay tao. Nangako si Brook na babayaran si Yamato ng anumang halaga ng pera na gusto niya basta't pumapayag siyang makipagtulungan. Mabuti na lang at si Yamato ay mayroon ng personal na galit sa grupo ni Po. Kaya't malugod niyang tinanggap ang alok at agad na sumang-ayon na magsanib puwersa. Kinabukasan, nagalit si Po matapos malaman na palihim na dinala ni Pran si Lon sa labas noong nakaraang gabi. Napagtanto kung gaano kadelikado ang pab-aya na desisyong iyon, tuluyan nang nawalan ng kontrol sa kanyang emosyon si Po at marahas na sinunggaban si Pan dahil ang paglalantad kay Lon sa labas na mundo ay maaaring maglagay sa panganib sa bawat tao sa organisasyon. Nalilito sa labis na reaksyon ng kanyang ama, iginiit ni Pran kung bakit dapat laging nakatago si Lon. Sa puntong yun, sa wakas ay isiniwalat ni Po ang katotohanan na ang tipo ng dugo ni Lon ay napakabihirang kaya't hindi mabilang na makapangyarihang tao ang tugis sa kanya kung sakaling mabunyag ang kanyang pag-iral. Nang gabing iyon, si Pran ay nababahala pa rin sa kung gaano kalupit ang pagtrato ni Po sa kanya. Kaya, bigla niyang napagpasyahan na tumakas kasama si Lon. Habang silang dalawa ay tahimik na nag-iimpake ng kanilang mga gamit at naghahandang umalis, wala sa kanila ang nakaalam na ang mga armadong tauhan ni Prinyarook at Yamato ay nakarating na sa labas ng compound. Mabilis na pinalibutan ng mga umaatake ang punong himpilan ni Po, at nang bubuksan na ni Lon ang pinto palabas, isang malaking pagsabog ang biglang sumiklab sa labas. Mabuti na lang at hindi siya nasugatan sa pagsabog. Ngunit agad na nagkagulo ng sumugod sina Pran, Po, at ang iba pa sa mga mamamatay tao at nakipaglaban sa puwersa ni Yamato sa isang mabangis na labanan. Habang lumilipad ang mga bala sa compound, nagpa siya si Po na umatras kasama ang iba papatungo sa isang ligtas na silid sa loob ng gusali, habang ang dalawang tapat ng kanyang organisasyon ay nananatili sa labas upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa mga tauhan ni Yamato at magbigay ng oras para sa iba. Sa loob ng ligtas na silid, kinilabutan si Po matapos matuklasan na si Pran ay nabaril at mabilis na nawawala ng dugo. Dahil walang medikal na supply na makapagliligtas sa kanya, desperadong lumapit si Po kay Lon at nagmakaawa sa kanya na ibigay ang kanyang dugo upang mapanatiling buhay si Pran. Pagkatapos ay nabunyag na ang bihirang uri ng dugo ni Lon ay tugma sa lahat ng iba pang uri ng dugo, kaya halos perpektong donor siya. Walang pag-aalinlangan, kusang pumayag si Lon sa pagsasali ng dugo. At dahil sa kanyang sakripisyo, unti-unting nagiging matatag ang kondisyon ni Pran at unti-unting bumabalik ang kanyang lakas. Samantala, sa labas ng silid, ang dalawang natitirang mga mamamatay tao ay patuloy na nakikipaglaban sa grupo ni Yamato sa isang matinding labanan. Kalaunan, isa sa kanila ang napatay sa paghaharap, habang ang isa naman ay nahuli ng buhay ng mga tauhan ni Yamato. Hindi nagtagal pagkatapos, kinaladkad ni Yamato ang nahuli na mamamatay tao ng diretso sa harap ng pinto ng ligtas na silid at pinagbantaan siyang papatayin maliban na lang kung bubuksan agad ni Po ang pasukan kaagad. Kahit na ang sitwasyon ay pumipighati sa kanya sa emosyonal na paraan, tumanggi si Po na sumuko dahil ang pagbukas ng pinto ay magdudulot ng kamatayan sa lahat ng nasa loob. Bilang resulta, brutal na pinatay ni Yamato ang nahuli na mamamatay tao sa harap mismo nila. Matapos masaksihan ang nakakatakot na sandaling iyon, itinuro ng isa sa mga natitirang tauhan ni Po na ang pagtatago sa loob ng silid magpakailanman ay imposible dahil sa kalaunan ay makakalusot ang mga puwersa ni Yamato. Gustuhin man nila o hindi, kailangan nilang lumaban bago sila tuluyang ma-corner.
Si Pran, na ang kalagayan ay bumuti ng malaki dahil sa dugo ni Lon, ay sumuporta sa ideya at may kumpiyansang kumbinsihin ang kanyang ama na mayroon pa rin silang pagkakataong talunin ang mas malaking puwersa ni Yamato kung maingat silang aatake. Sa huli, sumang-ayon si Po, at ang grupo ay agad na nagsimulang maghanda ng isang estratehiya para sa isang huling kontra-atake. Pagkalipas ng halos 10 minuto, sinimulan ni Yamato at ng kanyang mga tauhan na subukang pasukin ang pinto ng ligtas na silid gamit ang isang chainsaw. Gayunpaman, bago pa man sila makakapasok sa loob, biglang bumuhos ang gasolina mula sa ilalim ng pinto. Sinundan agad ng apoy na kumalat palabas. Ang hindi inaasahang apoy ay nagtulak kina Yamato at ng kanyang mga tauhan na umatras sa takot bago pa nila maipagpatuloy ang kanilang pagsalakay. Ilang sandali pa, biglang inihagis ni Pran ang isang silindro ng gas patungo sa mga tauhan ni Yamato at pinaputukan ito, na nagdulot ng isang malakas na pagsabog na agad na nagpabagsak sa ilang miyembro ng umaataking gang. Sa paggamit ng pagkakataong iyon, si Po at ang iba pa ay nagmamadaling lumabas ng ligtas na silid at sinimulang labanan ang natitirang mga kaaway sa isang brutal na kontra-atake. Habang tumitindi ang labanan, napagtanto ni Po na walang paraan na mabubuhay ang lahat kung magpapatuloy sila sa pakikipaglaban ng magkakasama sa loob ng compound. Dahil alam niyang may kailangang maiwan para makatipid ng oras, inutusan niya si Pran at ang iba pa na tumakas agad habang siya ay nananatili doon upang pigilan ang mga puwersa ni Yamato ng mag-isa. Sa huli, kusang loob na isinakripisyo ni Po ang kanyang sarili upang ang iba ay ligtas na makatakas mula sa punong himpilan. Nang walang pag-aaksaya ng isa pang segundo, mabilis na dinala ni Pran si Lon. At ang tatlong nakaligtas na miyembro ng kanilang grupo palayo sa nasusunog na compound bago pa sila mahuli ng mga Yamato. Ang kwento ay babalik kay Prinarok, na muling nilamon ng galit matapos mabigang mahuli si Lon, kahit na nasa harap niya mismo. Matapos ang mga taon ng paghahanap sa kanya sa iba't ibang mundo, ang pagkawala niya muli ay lalong nagpatindi sa kanyang obsesyon. Pagkalipas ng 2 araw ay sa wakas ay nakarating si Pran at ang mga natitirang nakaligtas sa kanilang pangalawang lugar. Bagamat nakatakas ng buhay, si Pran ay labis pa ring nalungkot sa pagkawala ng kanyang amang si Po, na ang sakripisyo ang nagbigay daan sa kanilang lahat na mabuhay. Sa puntong ito, ang natitirang mga kakampi ni Pran ay nababawasan na lamang sa 3 tao, kabilang ang kanyang matalik na kaibigan, si Michael, at 2 veterano ng organisasyon ni Po, na palaging itinuturing ni Pran na pamilya, halos parang sarili niyang mga tiyuhin. Maya-maya, sina Pran at Lon ay magkasamang nakaupo malapit sa dalampasigan na hindi kalayuan sa kanilang bagong lungga. At sa kanilang tahimik na pag-uusap, inamin nila na gusto na niyang lumayo dahil pakiramdam niya ang kanyang pag-iral ay nagdudulot lamang ng pagdurusa at kamatayan sa mga taong nakapaligid sa kanya. Gayunpaman, agad na tumanggi si Pran na pakawalan siya dahil wala siyang balak iwanan ang pangakong ipinagkatiwala ni Po sa kanya bago ito mamatay. Higit sa lahat, talagang gusto ni Pran na gugulin ang natitirang buhay niya kasama si Lon, gaano man kapanganib ang kinabukasan. Dahil doon, hiniling ni Lon kay Pran na sanayin siya ng maayos sa pakikipaglaban upang sa wakas ay tumigil na siya sa pagiging pabigat at matutunan kung paano protektahan ang sarili. Umayag si Pran ng walang pag-aalinlangan at ibinalik siya sa taguan upang simulan ang kanyang pagsasanay kaagad. Mula sa sandaling iyon, sina Pran, Michael, at ang 2 nakatatandang mamamatay tao ay personal na nagsasanay kay Lon araw-araw. Nakakagulat na mabilis na isiniwalat ni Lon na natuto na siya ng maraming pamamaraan ng mag-isa mula sa mga taon ng palihim na pagmamasid sa mga sesyon ng pagsasanay ni Pran, na nag-iiwan sa lahat ng tunay na pagkabigla sa kung gaano siya likas na may talento. Habang lumilipas ang mga araw, si Lon ay itinutulak sa lalong malupit na pagsasanay sa pakikipaglaban hanggang sa kalaunan ay umunlad na rin sa paggamit ng mga armas. Sa kabila ng nakakapagod na gawain, nananatili siyang napakamotibado dahil ang tanging pangarap niya ngayon ay ang maghiganti sa lahat ng responsable sa pagsira sa kanyang pamilya. Pagkalipas ng ilang buwan, si Lon sa wakas ay naging isang lubos na bihasang mandirigma na ang mga kakayahan ngayon ay maihahambing kay Pran at sa iba pa. Ang natakot na batang babae na dating nangangailangan ng proteksyon ay naging isang taong ganap na kayang tumayo sa tabi ng mga propesyonal na asasin. Isang araw, si Prinarok, na kilala sa kanyang pagkahumaling sa mga mamahaling kotse, ay bumisita sa isang luxury showroom na umaasang makabili ng isang partikular na sasakyan. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang may-ari ay humingi ng tawad at ipinaliwanag na ang kotse ay nabili na ng isang lalaking nakatira sa isang inabandonang gusali malapit sa dalampasigan. Sa sandaling ilarawan ng may-ari ng showroom ang paglitaw ng mamimili, agad na napagtanto ni Prinarok na ang lalaki ay si Pran at ang inabandonang gusali malapit sa baybayin ay maaaring palihim na kanilang bagong taguan. Nang gabing iyon, sina Pran at Lon ay nakitang magkasamang nagsasanay sa tabi ng dagat gaya ng dati. Pagkatapos ng kanilang sesyon ng pagsasanay, gumugol ang dalawa ng ilang tahimik na oras na nag-uusap, at dahil sila ay lubos na umibig sa isa't isa sa paglipas ng mga taon, sa wakas ay nakapag-ipon ng lakas ng loob si Pran na ipahayag ang kanyang nararamdaman ng hayagan. Sa kanyang ginhawa, malugod na tinanggap ni Lon ang kanyang pagmamahal, na lalong naglapit sa kanilang dalawa bago ang hindi maiiwasang huling labanan na naghihintay sa kanila.
Kinabukasan, habang ang lahat ay nag-aalmusal ng sama-sama, sa wakas ay inamin ni Pran ang katotohanan tungkol sa kanyang palihim na ginawa noong nakaraang araw. Isiniwalat niya na nakagawa na siya ng kasunduan sa may-ari ng showroom at inutusan siyang makipag-ugnayan agad sa kanila kung sakaling may isang lalaking nagngangalang Premier Rook na maghanap ng kotse. Sinadya ni Pran na maglagay ng bitag dahil naiintindihan niya na hindi sila maaaring magtago ng habang buhay. Patuloy na naghihintay na mahanap muna sila ng kanilang mga kaaway. Sa halip na panain ang kanyang pabaya na desisyon, ang iba ay nakakagulat na sumusuporta sa kanya dahil sa kaibuturan nilang lahat ay handa na para sa isang huling komprontasyon laban sa mga puwersa ni Naprok at Yamato. Kalaunan ng hapong iyon, gumana ng eksakto ayon sa plano si Premier Rook nang dumating si Prook sa inabando ng gusali kasama si Yamato at isang grupo ng mga gangster na may mabibigat na armas. Kumpleto sa mga armas, maingat nilang pumasok sa gusali at sinimulan hinanap si Lon sa bawat sulok. Sa una, ang kapaligiran ay nanatiling kakaiba na tahimik, na nagpapapaniwala sa mga tauhan ni Yamato na ang tagwan ay maaaring inabandona na. Gayunpaman, biglang nagbago ang sitwasyon nang ang isang lumang silang sasakyan ay hindi inaasahang gumalaw ng mag-isa bago sumabog ang isang malakas na pagsabog ng walang babala. Gamit ang pagsabog bilang kanilang hudyat para umatake, agad na naglunsad si Pran at ang iba pa ng sorpresang pagsalakay laban sa mga puwersa ni Yamato. Sa gitna ng mabangis na labanan, nakuha ng grupo ni Pran ang kalamangan dahil naihanda na nila ang larangan ng labanan. Isa-isa, marami sa mga tauhan ni Yamato ang mabilis na napatay habang kumakalat ang kaguluhan sa buong gusali. Sa isang punto habang nakikipaglaban, isa sa mga nakatatandang kasama ni Pran, ang nakasuot ng salamin, ay naharap ang kanang kamay ni Yamato sa isang brutal na tunggalian. Bagamat matagumpay na napatay ng matandang mamamatay tao ang kanyang kalaban, nakalulungkot na nawalan din siya ng sarili niyang buhay habang naghaharap. Samantala, sa wakas ay nakaharap din ni Lon si Premier Rook mismo, na humantong sa matagal ng inaasam na paghaharap sa pagitan nila. Kasabay nito, habang nagaganap ang kaguluhan sa kanilang paligid, biglang nawalan ng malay ang pangalawang tiyuhin ni Pran matapos ang isang hindi inaasahang insidente na kinasasangkutan ng kasintahan ni Yamato. Agad na humakbang si Michael bilang tugon, determinadong pigilan ang lumala pa ang sitwasyon. Pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na pakikibaka, sa huli ay nagtagumpay siyang talunin ang kasintahan ni Yamada. Ang kwento ay bumalik kina Lon at Pran na naghaharap ng may pantay na determinasyon at kahusayan. Kahit na napatunayang si Premier Rook ay isang napakahirap na kalaban, sa huli ay nagtagumpay si Lon na talunin siya ng tuluyan. Pagkatapos ng mga taon ng paghihirap at emosyonal na sakit, sa wakas ay narating niya ang sandaling matagal na niyang hinahangad. Sa ibang lugar sa gusali, si Pran ngayon ay direktang nakaharap si Yamato. Kung ikukumpara sa iba, si Yamato ay napatunayang hindi gaanong mahirap hawakan para kay Pran. At di nagtagal, nagawa ni Pran na talunin siya at ibagsak siya sa ibabang palapag. Sa paniniwalang tapos na ang bangungot, sina Lon, Pran, at Michael ay mabilis na nakatakas sa lugar sakay ng kotse. Gayunpaman, habang paalis na sila, biglang binaril si Lon ni Amanda, na kahit papaano ay nakaligtas sa pagkahulog at naglunsad ng isang huling pag-atake bago muling bumagsak. Nang mapagtanto na mabilis na lumalala ang kondisyon ni Lon, agad na pinatakbo ito ni Pran palayo sa larangan ng digmaan bago pinahinto ang sasakyan sa pagkadesperado. Dahil wala nang ibang pagpipilian, nagpasya siyang magsagawa ng pagsasalin ng dugo mismo upang iligtas ang buhay nito. Pagkatapos ay nabunyag na si Pran ay lihim na nagtataglay ng parehong pambihirang uri ng dugo tulad ni Lon, kaya siya lamang ang taong may kakayahang tumulong sa kanya na mabuhay. Sa sandaling iyon, habang isinasagawa ang emergency transfusion, biglang lumitaw muli si Yamato para sa isang huling pag-atake. Walang pag-aalinlangan, humakbang si Michael upang protektahan sina Pran at Lon, na humantong sa isa pang marahas na tunggalian sa pagitan niya at ni Yamato. Sa pagkakataong ito, tuluyan ang napatay si Yamato. Ngunit binawian din ng buhay si Michael dahil sa kanyang mga pinsala dahil siya ay nasaksak ng maraming beses sa laban. Ang panunood sa pagkamatay ni Michael ay nag-iiwan kay Pran lubos na nalungkot dahil bawat taong lumaban sa tabi niya ay nabuwal ng sunod-sunod. Si Pran ay lalong naging desperado matapos mapansin na ang kondisyon ni Lon ay hindi pa rin bumubuti kahit na nasa linan. Tumanggi sa pagsuko sa kanya, patuloy siyang nag-donate ng mas marami pang dugo, kahit na lubos niyang naiintindihan na ang paggawa nito ay maaaring pumatay sa kanya sa kalaunan. Kinabukasan, sa wakas ay nagkamalay si Lon at nagising sa malusog na kondisyon dahil sa dugong ibinigay ni Pran sa kanya sa buong gabi. Ngunit sa sandaling, tumingin siya sa tabi niya, napagtanto niyang si Pran ay namatay na matapos isakripisyo ang labis maraming dugo nito para lamang mapanatili siyang buhay. Sa huli, si Lon ay naiwan na nag-iisa. Muli, napilitan na panoorin ang mga taong mahal niya na mawala sa kanyang buhay ng sunod-sunod. Dahil sa labis na kalungkutan, wala siyang magawa kundi ang umiyak nang mapagtanto niyang lahat ng nagmalasakit sa kanya ay wala na sa kanya. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.